Okay, kagaya ng naipangako ko, babalik tayo dito sa Siniluan. Kasi meron nga palang naiwan pa yung kanyang Evo 150 na mga malaklik ang itsura. Yun ang i-review natin ngayong araw. Alam naman natin at maraming tumulad sa click ng Honda. Nandyan yung sa Motorstar, Rossi, Euromotor, at ito yung sa Motopost na version nila ng click. Ang ipipicture natin ngayong araw. Wala naman sa katang panggagaya, basta maganda ang gagayahin, di ba? Ang mali eh yung masama ay ginagaya pa. 3, 2, 1, go! Okay, dito po sa Motopost Siniluan branch, naka-display sa kanilang harapan itong Evo 150 ng Motopost. Ayan. Bali, meron po siyang 4 na available na kulay. Ito yung matte red nila. And then nasa loob, pasukin natin ha. Yung kanilang matte blue na napakagwapo. Ito ang ating napiling i-review ngayon. Siyempre, favorite color. Ayan, di ba? Ang angas ng pagka-asul niya. And then ito pa rin po yung kanilang matte black. Ang wala lang po rito ay yung kulay gray. Pero syempre, pag umorder po tayo at gray ang ating kursunada, meron pong available sigurado ang Motopost. Nga pala mga ka-riders, bali 2021 pa po na-release sa market itong motorsiklo na to. So, late na po talaga tayo ng pag-review dahil 2023 na. So, ngayon, ang kailangan na lang natin gawin na yan. I-update natin siya, ano na bang status niya ngayong 2023. Saka dun sa hindi pa nga po nakakapanood ng review ng Motopost Evo 150, ito, sabay-sabay po natin siyang i-review para in case na gusto nyo po ang motorsiklo na to, ayan, meron na kayong advance info na mapapanood. Then ito po ang kakaiba sa kanya. Unique po yung kanyang pairings dito sa kanyang pinakamukha. Ayan, wala akong tinulad yan itong kanyang design, parang letter Y. Ang ganda ho talaga ng color combination niya, matte black combined sa matte blue. Almost dalawang kulay lang po ang ginamit niya. And then mapapansin nyo yung kanyang mga decals, ayan, kukunti lang, wala siya masyadong pansing sticker. Kaya napaka elegant po ng dating niya, di ba? Gwapo na. Saka, ito lang po, bali naka 3D na po yung kanyang emblem. Ayan. Ang maganda rito, chrome po brand name niya na Motopost. And then dito sa likod po yung kanyang model name na Evo 150. Di ba? Ang ganda rin ng ano niya, kulay, naka chrome na. Walang masyadong pansing kulay na ginamit. Okay, nilalagay po ni Sir Vince yung battery para ma-activate natin. Papasalamat tayo sa Motopost Siniluan. Binigyan tayo nila ng chance na may review na may battery. Okay, ito po ulit si cashier, si Ma'am Judy. Kompleto na po ma'am requirements. Pera na lang kulang. Kukunin ko na po itong si Motopost Evo 150. Nga pala mga ka-riders, kung matatandaan nyo, yung unang labas ng Motopost Evo na 125, pareho lang po sila ng specification. Yun lang po, ito nag-upgrade sila, ginawa ng 150cc. Yun naman na maganda sa Motopost po, hindi nila tinaas ang presyo. Dahil 54,000 din po ang cash ng 125 na displacement. Tapos ito, 150cc na siya ngayon, ay ganun pa rin po ang presyo. Ayan, kung interesado po kayo dito sa Motopost Evo 150cc, ayan ang kanyang cash price, 54,000 pesos po. And then magda-down lang tayo ng 6,700 kapag sa installment. And then ang monthly po niya sa 3 taon, 2,851. Sa 2 taon naman po ay 3,651. At sa 1 taon naman po ay 6,022 pesos. Okay, ayan po yung mga available lang kulay. Ayun, nangingibabaw po si matte blue, matte black, at ayun dulo gray. At ito yung kanyang red. Okay, habang kinakabit ni Sir Vince yung battery, umpisahan na natin ang pagpilates dito sa kanyang pinakamukha. Okay, ito mapapansin nyo, unique talaga siya kasi yung kanyang turning signals nandito sa ibabaw po ng DRL. Mas maganda po talaga pag mataas ang position ng ating turning signals. Kung hanggat maaari po, dito na sa level ng manibela para kitang-kita po ng ating kasalubong kung tayo po ay liliko ng kanan o kaliwa. Ayan, activate na po. Ito pa isang unique sa kanya, running light po ang kanyang turning signal. Sir, pakibukas nga yung turning signal. Ayan o, tingnan nyo po, running light siya. LED po yan, wala na pong bulb dito. Pati po itong kanyang DRL, ayan, nasa gitna, kulay white. Pwede bang buksan natin yung headlight? Paki-switch nga po.
Ayan, hindi na natin kailangan munang i-start ang engine. Pag halimbawang gusto nyo mag-headlight, meron siyang switch ano sir, nakabukod yung kanyang switch on and switch off ng headlight. Ayan. Okay, bali LED po yan, ayan, split type siya. So, ang liwanag po, hindi nakakasilaw kasi katulad ng mga ibang motorsiklong na nilalabas ngayon, yung kanyang position at direction, pababa, payuko. Sa makakasalubong, hindi ho sila. Wala, tatayo tayo ha. O, kita nyo. Siyempre, yan, ito ang direction niya sa kalsada. Hindi sir, paki-high beam nga sir, para kita natin yung kabuuan liwanag niya. Ayun, naka-high beam na pala siya. Yung high beam po niya na ilaw ay dito sa gitna. And then ito po ang kanyang low beam sa kabilang dulo. Sir, bukas high beam nga po ulit. Okay, ayan yung kanyang high beam. Bukas na po lahat. Wala lang siyang hazard na sir. Wala sir. Saka passing light, wala rin siya na sir. Kaya ipopwesto lang ni Sir Vince para maikutan natin ng maayos. Okay. Dito tayo sa labas para medyo maliwanag. Kay Sir Vince, mamaya babalikan kita. Salamat, salamat. Okay, ito po yung kanyang ignition. Siyempre, disusi po siya. Ayan. Okay, ito po yung kanyang combined na analog at digital display. Dito po yung kanyang pinaka-panel. Okay, dito po ang naka-analog po itong kanyang speedometer. Then ang maganda po, ayan o, yung kanya pong ilaw, kulay white, maliwanag, kitang-kita agad lalo sa gabi. Then ito po, naka-turning signal siya. Dito po, kulay green yan sa right side. And then pag tayo po ay nag-left turn, okay, ayan naman. Then ito po yung kanyang fuel indicator, bali digital po. Bukod tangi po yung kanyang indicator ng gas ang naka-digital. Okay, then yung kanyang ito po ang kagandahan sa kanya. Although wala na po siyang kill switch o idling stop, ito naman po yung meron siyang switch ng headlight at ng DRL na in case na po tayo magpapatakbo ng umaga, ayaw natin na nakailaw, pwede po yun. Kaya buksan natin. Ayan po, pag nakabukas po ang kanyang headlight, then ito po yung kanyang high beam and then low beam. Yan, kulay blue na indicator signal. Okay. And then i-horn natin siya. Okay, medyo matinis siya. Hindi malagong ang tunog pero nangingibabaw ang tunog, malakas. Kaya okay lang yan, hindi natin kailangan paltan. Malakas ang kanyang kusina. Okay, ito pa rin yung kanyang logo na Motopos. Alam nyo, grabe, parehong-pareho po talaga. Sabi ko sa inyo, basta maganda, okay lang tularan yan. Okay, ito yung kanyang utility hook. And then dito, medyo malalim yung kanyang pocket sa left side. And then sa right side, mababaw ng konti. Almost the same po nung Click 125, yung version 1. Meron po siyang charging port. Ito. Itong meron takip na kulay orange o kulay gold. Ayan. Yan po ang kanyang charging port. USB na po siya, kaya sasaksak na lang natin yung ating charger ng cellphone o yung ating wire ng cellphone. Okay, check natin kung running light din ba yung kanyang turning signal dito sa rear. Okay, ayan o. Unique din. O, LED po yan. Ayan, kitang-kita naman natin yung mga diode niya. Madami, parang 6 na diode po yan. So, ayan ang kanyang turning signal. Running na, kaya mapapansin nyo talaga yan pag yan ay paliko. Okay, kabila naman. Ayos. And then ito po yung kanyang tail light. And then subukan natin mag-stop light ha. Okay, andito na tayo sa kanyang front tire. Bali may sukat po na 80 by 90 by 14. Ang brand po niya ay Garristone pa rin. Ayan. And then tube type pa rin po ang kanyang mga gulong. Okay, napansin ko po sa mga detalyeng nakasulat sa kanyang mag wheels. Ayan, nakikita nyo rito. Ayan, merong 18 dash click. So pwede rin yan sa click sigurado. And then ayan po, ready for tubeless na yung kanyang mag wheels. So yung ating gulong, kung tube type man to, okay na yung palitan ng tubeless. And then naka-telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then ito po ang maganda sa kanyang braking system. CBS na po siya or combined brake system. Okay, dito po sa harap naka-disc brake siya na meron pong wavy shape naka-disc. And then naka-single pot caliper siya. Okay, testing natin.
kung taga bang comi-brake to, baka nagbibiro lang eh, no? Pero malaman natin ha, maganda na yung to see is to believe para convince tayo. Okay, tutulungan tayo ni Sir Vince na makita kung talagang comi-brake ito. Okay, sige sir, angat natin ng konti ha. Bali, ito po ang gagamitin niya, itong preno sa rear, ayan. So, dapat pumreno rin po itong harapan dahil combine nga siya. Okay, sige sir, paiikutin ko ito ha. Sige nga sir, preno. Oh, yun o, biglang tumigil, isa pa. Lalayo lang ako ha. Ayan, sige, preno sir. Okay, kita nyo na, isa pa, last one. Okay, okay. Yan, proven po ha, talagang gumagana po. CBS po talaga ang kanyang braking system. Kaya sulit na rin tong malaklik na Motopoz Evo 150. And then may sukat po na 90 by 90 by 40 ng kanyang rear tire. Okay, pagdating sa kanyang rear suspension, ayan po, single-sided shock lang siya. Nagsosolo po yung kanyang swing arm na suspension. And then ito, yung kanya pong brake sa likod ay nakadrum naman. And then sa kanya naman pong muffler, the same ng pang-click na muffler po. Ayan, may heat guard siya na may tatakbo ng Motopoz. And then meron pong 1 liter na engine oil capacity itong Motopoz Evo 150. And then sa kanyang fan cover para matakpan po si air-cooled na cooling system niya. Ayan po. Then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel system. Okay, napansin ko po parang napalitan na yung kanyang tatak dito na Enhanced Smart Power, yung ESP, nalagyan na lang ng Motopoz. So ito, lalagyan po natin ng gas para matesting natin kung talagang ESP siya. Kasi siyempre pag ESP, alam natin tahimik ang kanyang engine. So ayan, matetesting natin, sasalina natin ng gasolina. Then ito po yung kanyang CVT na kulay gray po o parang chrome na may tatak po na Motopoz. And then ito po yung kanyang naka-chrome din na kickstart, di ba? Ayos siya na parang stainless na dating niya. And then mamaya testingin din natin, meron po dapat kill switch yung kanyang side stand dahil yung po ang naka-indicate dun sa kanyang specification. And then ito po yung kanyang center stand na medyo mataas din naman, malaki. Ayan, tapos okay naman, mataba ng konti yung bakal. Then dito po, maganda ang upholstery ng kanyang seat cover. Mukhang makapit po to, hindi madulas. Ayan, kita naman natin yung kanyang pulidong tahi, yung kanyang mga stitches. Okay naman, kulay red ang kulay. Sana ginawa na rin kulay matte blue. Ano po, para ternong-terno. Then ito, yung kanya pong grab bar, pareho na ng kulay ng kanyang body. Kaya parang isang buo na siya, di ba? Pero okay yan, bumagay naman. Okay, tingnan natin yung kanyang under seat storage. Ito ang isang unique sa kanya pa. Meron po siyang ilaw, ito. Ayan, para in case na madilim, hindi natin makita yung ating gamit. Ayan, pupush lang natin yung mismong bulb po niya. Ayan, iilaw na siya. Diba? Parang Motopoz lang po ang merong ganito. And then meron po siyang 6.5 liters na fuel tank capacity. And then sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 40 to 45 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, maabot po yan ng 100 kilometers per hour. Okay, meron pong seat height na 769 mm itong Motopoz Evo 150. And then sa ground clearance po, nasa 132 mm ang kanya namang taas. Ito po yung helmet ng Motopoz. Bali quarter face po ang kanyang sukat. Customized na siya na Motopoz helmet. Malamang ito po ang sukat para dito sa ating Motopoz Evo. Ayan, susukat natin ha. And then ayun, nag-lock siya. So ayun po talaga ang sukat na helmet na para sa kanya. Then pagbubuksan, dito lang seat. Ayan. Sige sir, lalagay mo na. Okay, lalagyan na po ng gas ni Sir Vince. Hindi pasmado yung service, so wala nang imputong kailangan. Rekta na. Shoot na shoot naman, oh. Ayan, bali special na gas po ang nilagay ni Sir Vince. Ayan, makakapag-activate na tayo. Ayan, maririnig natin yung tunog ng kanyang tambucho.
ma-check natin kung may kill switch yung kanyang side stand at makikita natin kung tahimik pa ang kanyang engine. Okay, sige sir, start na tayo. O ayan, isang sipa lang po, ayos na. O ayan, pakinggan po natin yung kanyang muffler. Ayan, tahimik po siya. Malagong ang tunog, hindi po makalansing. O ayan, yun po ang kagandahan na naka-enhance smart power ang kanyang engine. Bali, GY6 engine po ito ha. Ayan, tahimik po talaga. Lalo na pag nasa kalsada tayo, sigurado tabon po ang tunog niya. Kaya halos tahimik pong tatakbo itong si Motopos Evo. Okay, ayan, dito, pakinggan nga natin. Sige nga sir. Ayan, type na rin po yan. Okay, ayan, testingin natin kung may kill switch yung kanyang side stand. Ayan, sige sir, subukan natin kung paano side stand. Ayun, oh. Legit po, meron siyang kill switch sensor. Kaya ayan, namatay po ang kanyang makina. Yan po ay isa sa safety features itong Motopos Evo kasi marami yung nakakalimot magpatakbo naka side stand. Kaya ito, hindi tatakbo pag naka side stand. Okay, tinanggal natin po sa pagkaka-center stand. Ayan, naka-side stand na siya. Okay, mukha namang stable yung pagkaka-side stand niya. Wala tayong worry na ito'y mabubuhay. Hanggat hindi po ito dadanggiin. Ano po? Okay, ayan. Sakay tayo ha. Okay, ayan. Medyo mataas po yung kanyang seat height. Bali, nakatiyad po kasi tayo. Ayan, no? So, dito sa upuan niya, tama lang naman yung kanyang lambot. Malapad po yung kanyang upuan kaya tayo medyo bigara, kaya medyo tiyad po tayo. Pero kung ito po ay makita, sigurado lapat po ang ating paa dahil 769mm lang po ang kanyang seat height eh. Tapos 132mm ang kanyang ground clearance. So ayan, tayo po ay may height na 5'8". Ayan, pero okay naman. Kayang-kaya naman natin i-maniobra. Okay, ito sa ating paa. Sa kanyang footboard, ayan, bali yung pong battery niya dito pa rin po nakalagay sa kanyang footboard, ano. Okay, ayan, size na yun ang ating pa. Ayan, kaya na bahalang tumantya. Okay, sa kanyang turning radius, okay, yun nga lang po, ayan, no? Sakto po sa ating hita yung kanyang manibela. Kasi napansin ko medyo makitid po yung kanyang, medyo maiksi yung kanyang handlebar. Okay, dito sa right side. So ang magandang gawin, i-level natin yung ating hita dito sa kanyang side bearings. Ito, itong pinaka-width niya, yung lapad, ipantay lang natin. Ayan, para hindi tayo abutin ng kanyang
manibela pag tayo liliko ng medyo sharp. Okay, ito mapapansin nyo, meron siya ritong pinaka brake lock. Ayan, para pag tayo po ay na-traffic sa pangapaanong lugar, kailangan nating huminto para hindi tayo umatras. Ayan, press po natin, tapos ihilahin pataas. Okay na, ayan, nakalock na po siya. So pag halimbawang i-unlock natin, pe-press lang natin. Yun, bababa na siyang pusa. Okay, test naman natin yung kanyang drum brake dito sa rear. Ayan, ito po yun sa kaliwang brake lever natin. Ayan, suwabe naman ng kanyang preno. Okay, komportable, kahit mabilis tayo, sigurado itong gantong timpla ay okay ito, sakto lang. Tapos testingin natin tong front brake na disc. Ayan, ito medyo maluwag po yung preno, siguro i-adjust na lang para kumapit. At medyo ano ho siya, naluluwagan po ako sa kanyang preno. Okay, sa kanya namang rear suspension, tignan natin yung kanyang single-sided siya. Ayan, malambot po. Kitang-kita natin yung bounce. Okay, Sir Vince, nabanggit ko na kanina yung kanyang cash price, ano? Ang tatanong ko na lang, kasi napansin ko wala yung kulay gray. In case na gray ang gusto talaga ni customer, paano gagawin natin? Kung sakali naman po na halimbawa po na gusto nila ng kulay gray, pwede naman po kami mag-interbrand sa ibang branch. Mga matulad sa Rizal. O-orderin lang sa kanila. Okay, meron naman. Available naman yun. Mga ilang araw yun, sir? Halimbawa? Kung sakali naman po sir na ano, pwedeng mga 1 day to 2 days. Okay. Mabilis makukuha. Tapos napansin ko, sir, mukhang hindi ko nakikita sa display nyo itong Typhoon 150. Paano, sir, kung ito ang kurso natin ni customer? Bali, wala pong available dito, pero pwede din naman po tayong mag-interbrand sa ibang branch kung meron po silang available na brand new na Typhoon 150. Okay. Okay, ito sunod natin si Bida 110. Mala wave na itsura. Meron pa ba yan, sir? Para face out na? Bali, wala po siyang available ngayon dito. Bali, may palabas po. Meron naman, okay. Hindi lang po natin masasabi kung kailan. Okay, pero meron. Okay. Tapos sunod natin to, sir, itong XRM na itsura na motorsiklo. Okay, si Boss 125. Halimbawa, sir, ito kursunada, paano? Bali, ganun din po, sir. Kung sakali po na halimbawa, ito po ang nagustuhan nila, bali, pwede din naman po kami mag-interbrand sa mga ibang brands na meron pong available na Pero siyempre, sir, halimbawa yung mga taga rito, kailan nila ini-expect na magkakaroon kayo mismo dito sa inyong store? By next week, sir. Next week may mga dadating. Ayan, mga ka-riders, next week, mga taga Siniluan yan. Pasyal-pasyal kayo dito, may mga bagong darating silang unit next week. Hindi lang namin masigurado kung alin po sa mga naka-display na to. And then ito, sir, mga TC, mga pan-tricycle. Available itong dalawang displacement na yan, ano, sir? Bali, available po yung 125 namin, 125 Pinoy, 155 Pinoy, mga pan-tricycle. Puro siyang pang-pasada, pang-negosyo. Ito, 155. So yung 125 wala po tayo. 125, meron po kami nun sa, ano po namin, sa satellite ng Bagsakan. Okay, sige. Display center. Sa mga wala pa pong motorsiklo dyan, pasyal lang po kayo dito sa Autopost Siniluan. Pag-usapan po natin kung ano ang swak sa inyong budget. Punta lang po kayo dito, 1 day process lang po ang aming pag-process. Sa pag-a-apply po ng mga kung ano pong unit. Maraming salamat po sa panonood nyo. Makita-kita po tayo dito, Autopost Siniluan. Okay, thank you, sir.